ito na pag sinabi kong stop recording, meron yan eh. Hindi ko lang nasa-set. Maganda naman ba yung kinakukunan mo? Maliwanag eh. Salita. Oo, maliwanag. Okay. Ito po. Hindi nila kino-copyright itong pagka may nagsasalitang mga ganyan. Ang kino-copyright nila kanta. Saka mga commercial yata. Medyo pero pagka ganyan, hindi nila pinapakialaman. Kanina pinag-uusapan namin sa Birata Agila. Ano kaya yung gagawin nila? Kasi putok na putok yung ano. Putok na putok. Okay lang po ba yung ating ano? Medyo ano lang tayo kasi may mga maingay tayo. Okay lang po ba yung sounds natin? Naririnig nyo naman ako. Kahit na parang papulog lang. Hindi tayo pwedeng sumigaw. May bintana na. Kanina, pinag-uusapan namin yan. Ano tayo gagawin nila? Putok na putok yung putok na putok tong flood control project. At ang lalaki ng videos. Sabi ko, pinag-uusapan namin kanina, meron silang ano yan, may pan-divert sila kasi hindi siya nakatanol yung dumarating dito. Yung bisikleta. Yun. Saka yung dumarating dito na kotse. Hindi siya tumatanol. Nabangga siya. Kaya kasalanan pa rin ng kotse. Bisikleta eh. Sa pamagat yan. Oo nga. Sa crosswalk eh. Kulang kayo. Hindi ko mapalalaman. Ayan ang problema. Basta may halimbawa, gawa kang ganyan, biglang may tumuwid. So ito na nanagot ka pa rin. Kahit ito po yung balita. Kung may ebidensya ka gaya sa cellphone mo, may laban ka. Ito po yung pamagat ng ABS-CBN. USMC extradition request for Apollo Philippines. PH and Philippines. Laki pa. Pasensya na kayo, mulagat na mulagat. Okay. Natukan. Yan po, no? Sabi ko, grabe, no? Pero may bumaliktad. Ito po ay ang nagbalita po nito yung ating pong US Ambassador na si Bates Romualdez. Pinsan niya niya kung di ako nagkakamali, pinsan niya ni Martin at saka ni BBM. Okay, ang nakalagay rito sa balita na ABS-CBN, a US federal warrant was issued. Ito po, the United States has sent a formal request to the Philippines to extradite the controversial televangelist Kingdom Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Kinumpirma raw po ito ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Pedro Marquez. Okay, sabi ko, grabe po. Tapos yun nga po, dahil alam naman natin yan may kaso doon, at saka sinasabi na ni Pastor Kibuloy yan, di ba, yung extradition, yung ayaw niya maganap na naganap nga kay Pangulong Duterte, no? Anak, hindi ka nakakatulog? Ha? Hindi pa? Hindi. Bukas kasi meron kami family matters. Tsaka nyo na lang malalaman. Okay, ibig sabihin mga kapatid, ito na yung dating pang napapabalita, diba, na magre-request yung US. Okay, hindi pa po
kasalukuyan kaya nga meron extradition yun. Ang sa US po anak ko, yung ibang mga KOJC niyan, yung mga ibang naakusahan yun, yung mga naakoy. Okay. Tapos mga kapatid, okay na, no? Sabi ko, nakakalungkot Okay na kasi yung building na yan. nakakulong na po dito. Sinakop nila lahat Hindi ko eh. po alam Oo, pati yung bahay din ng yun, kapatid. syempre, hindi naman tayo. Oh, sa kanila na yun. Sa iglesia na yun. Kaya laki na Ano part. po yung ano po yung posibleng mangyari? Ang nabili natin sa kapatid yun sa likod. Kahit nakakulong na po sa ating korte, hindi naman po sa ating korte, kumbaga, nauna na pong magpasya ang ating korte na nakakulong po si Pastor Quebuloy. Kahit po ba hawak na, sino po yung may jurisdiction kay Pastor Apollo Quebuloy? Kahit po ba may nililitis? Oyster din yan. Nililitis po yung kaso niya Mga rin. latest model siguro. Dapat po ba sila pa rin yung priority? Hindi ko po Ito lang, maluwag lang kahit ito, maluwag. pangkaraniwan, may kaso dito, may kaso sa US. Ang isang Filipino citizen dapat sa US ba nililitis? Yan yung question ko nung binabasa ko itong balita na ito. Okay lang siguro na buksan mo kapatid yun. Okay lang siguro na kung nasa laya, di ba? Kunwari ipapahanap yung extradition. Kaso po nakakulong na rin to. No? Hindi Margaret, pag may extradition, di ba? Hindi naman siya ang pagkakalam ko merong ibig sabihin wanted yun. Wanted siya dun sa bansang nagre-request na extradition. Kaya papatulong dito sa Pilipinas kasi wanted sa kanila. Ang problema, si Quebuloy kasalukuyang nililitis yung kaso niya sa Pilipinas. Dapat ba na magkaroon pa na extradition sa US kahit na dito siya naninirahan at siya ay Pilipino at siya ay under ng Philippine court? Hindi nga po, bakit nga po yung batas nila yung gustong masunod? Dapat batas nila yung masunod, di ba? Bakit hindi yung batas natin ang dapat masunod? Hindi, okay lang naman po kung laya, wala po problema eh. Okay lang po kung nakalaya tapos magre-request sa atin i-extradite nyo yan kasi wanted sa amin. Pero po yung nililitis po yung kaso ng isang Pilipino sa Philippine court tapos magre-request yung US, dapat ba pagbibigyan yun? Dapat. Paano na lang yung pagiging bansa natin? Diba? Yan lang naman po yung point ko rin eh. Okay, anyways, tuloy po tayo, no? So meron pong sabi po yan ni Ambassador Romualdez. Ngayon, nung tinanong po yung DOJ, ito po yung problema natin, no? Dalawa na po yung balita. Ayun, sabi naman ng DOJ, Department of Justice, kasi sa kanila po dadaan yung lahat ng extradition. Sabi po ng DOJ has not received extradition request for Quebuloy. Wala daw pong request ang US government kay Quebuloy. So, may isang panic dito na nagsisinungaling. May request noon. Hindi pa nakakulo yung si Quebuloy. Bakit po, Yun lang siguro binubuhay ng mga... kahit may kaso dito. Sige po, ipaliwanag. Siguro po. binubuhay ng mga... Mas mataas po ba yung galit kay Quebuloy? Okay.
Hindi po ganun dapat. Dapat, kung may kaso yan dito at may nililitis bakot na yung buwan. hindi nga nila pinalaya. Okay. So, sa madaling sabi, yung DOJ naman sa isang banda, parehong ABS-CBN na balita ko. Sabi naman ng DOJ, the Department of Justice on Wednesday said it has not received any request for the extradition of Pastor Kibuloy to the United States. Wala naman daw. Tandaan nyo yung nagsalita, Romualdez. No, Babe Romualdez. Pero ito pong DOJ, sabi nila, wala kaming extradition request. O yan. Yan po ay sinabi ni Undersecretary Nicolas T. Hasn't received any request. So walang request. Dapat alam nila yan ng DOJ dahil sa kanila babagsak yun. Yan din po yung sinabi ng spokesasek Miko Clavano. Sabi naman ni Justice Secretary Remulla, malalaman niya mamaya. Pero nung kinumpirma po sa DFA, wala pong request. It's the Columbia Bank Concert Series at the Washington State Fair. Celebrate 125 years of Twila Buallen with an epic lineup of your favorite artists, including Toto, 38 Special, Bachman, Nalapit na pala yung Puyalong Ito po ang sabi niya nung Clavano. Kung Next sakali month. man daw may request, ito po yung hinahanap natin sagot. No, sino po yung, ano po yung dapat masunod? The rule is that he must first face trial and if convicted, serve his sentence here before extradition may proceed. So mauuna po tayo dito dahil mamamayan po siya ng bansa. Ngayon, pag binigay niyo po si Pastor Kibuloy sa US, parang wala na po tayo. Hindi naman po sinasabi na palayain, litisin, pero dito tayo lang po ang tanging bansang malaya na gusto natin, parang gusto natin na ipalabas yung ating mga mamamayan. Okay, pero siyempre dahil nangyari na po yan kay Tatay Digong, nakakatakot po yan, no? Constances warranty, we may move to resolve proceedings in order not to unduly delay a valid extradition request. Kaya nga po sila nag-extradition dahil gusto po nilang mahawakan yung tao. Ang problema nga, hawak na ng korte ng Pilipinas si Pastor Kibuloy. Hindi po natin sinasabi na palayain na rito para ipahuli sa Amerika. Hindi po yun. Litisin, ayusin na. O kung paano yan? Mas pag kunwari pinayagan, halimbawa lang, di ba nag-apply si Pastor Kibuloy na hindi po yung bail. Pag bail po, ang ibig sabihin lang po ng bail, kaya ka nag-bail kasi para hindi ka tatakbo, para ikaw kaya ka nag-bail, patunay yun na handa mong harapin ang kaso. So hanggang yung kaso ni Pastor Kibuloy ay buhay dito kahit ba sa liwa ang signal light nitong hindi siya pwedeng ibigay sa iyo. Mini Cooper na Pero nga, yung araw ay tayo papasok, sa gobyerno ko, hindi palabas. ayan pa lang kung pinag-usapan yan, sabi ko nga Signal diversion siya to mas malaking issue na pabaliktad. nakawan, di ba? Senador Amy Marcos, late ka na naman. Sabi niya. Sabi ni Marcoleta, as usual, late ka. Matay Bertman. Parang ganun sabi niya, as usual, late ka. Kasi lahat na naman. Sabi niya, kinuha agad ng media yung balita niya. Alam niyo, media, sabik na. Si Erwin din, tinira niya. Sino si Marcoleta? Oo, tinira niya si Erwin Tulfo. Ay, si Erwin Tulfo. Na, sabi mo, papangalanan mo. Mamaya, papangalanan mo yan. Sabi mo, head must roll. Sabi ni Tulfo. Sabi ni Marcoleta, o sige, mamaya, sinabi mo, pangalanan mo yan, mamaya. President Marcos kanino. May oras ka pa mamaya sa second round. Marcos ang problema sa mga Gilig na head must roll hindi naman totoo. Tiwala naman tayo. Huwag rin palabuin kasi sa house ngayon
Tula Iba pumapil. na naman panawagan nila, mukhang yung mayor na anong tawag nila. Hindi hindi nila direktang sinasabi kung sino yung mayor. Mayor na tapat ba? Yun ang gusto nila. Alam mo yung problema no? Ipagpalagay na natin dalawa lang naman yung mayor na nag-expose, di ba? Sinimulan na ni Valeriano na tirahin yung mayor na yun. Na names. Yun po ba pinakamalaking kasalanan ni Mayor Magalong? O kung sino man yung mayor na tinutukoy? Ayun po ang malaking problema, yung hindi niya pangalanan? O yung mga magnanakaw ang problema? Hindi po si Dan Fernandez yun. Dan Fernandez po taga Laguna. Okay. Pero napasubo po sila dyan. Mukhang napasubo sila dyan. Hanggang ngayon po, wala pa rin po silang aksyon. DPWH, nirambol-rambol lang po ang mga Short lang eh. Religion, $30. Ito nakakatawa sa video na kasya pa kayo dyan dalawa na. Ha? Ano may parking? Oo, meron. Bakit? Satot pa. Nakaparking pa. Daniel Fernando po, hindi po Dan Fernandez, iba po yung si Dan Fernandez. So, mali lang ako ng ano. Kawawa na. Okay. Asa na tayo? Ayan po, no? Subaybayan natin yan kung ano talaga. Kaya mismo ABS-CBN, dalawa balita nila magkakontra. Sinasabi ni Babes Romualdez na nag-request na US. Sabi naman po ng DOJ tsaka ng DFA, wala pang request sa US. Ang gulo nila, no? Magulo talaga pag may Romualdez na yun. Magulo talaga. Pag may Romualdez na yun. Ano ba talaga, kuya? Ha? Ayusin nyo. Okay. Tinitira na rin yung government ng Mindoro. Oo, naman. Nag-expose yung Governor Romero. Yan naman ang titirahin ka yan. Dapat matigil na po ito, no? Una po sa bansa. Bansa po natin, grabe talaga ng ano nila sa mga Duterte at Duterte allies. Okay, punta na po tayo rito sa iba pang balita. Ito nakakatawa. Taktong alas 8 ng umaga. Hindi before, Sa bahay ninyo, Ate V, yung iba, nagpapa-reverse mortgage para di mag-monthly. Ilan lang po yung papasok eh. Ayan. Paano? Sa bahay ninyo, Ate V, yung iba, nagpapa-reverse mortgage para di mag-monthly. Basta isang oras. Yung iba nga, dami po nag-apply. Pa-reverse mortgage. 8 AM mag-start ang online. Ayan. Tapos, alas 9, tapos na dahil Para wala kang monthly, ang babayaran mo na lang nakuha na tax. po yung 2026. yan yung problema natin. Ay, may bakod pa. Ang gulo po, yung presidente nagsasabi Ayan. zero bill. Junking Port Tapos ito Station. na-expose ni Sendanya na Ready na yung last year pa. pa. Nanghihingi ng tulong. Bakit ka pa manghihingi ng Biglang tulong sa pumalpak. PCSO kung zero billing na tayo? Ano po ang patunay niya? Patunay lang po yan na hindi zero billing talaga. Bakit may pila pa? Sa Jose Rizal Bridge. Higa lang po ang pasyente. Dito na nga pala mas malapit. Ang pagkakaintindi ko sa zero billing. Kaya yung zero billing na pinagmamalaki, may ibang meaning na naman yun. Parang 20 pesos yan. May nagtinda nga ng 20 pesos. Pero dadayuhin mo sa Kapitolyo. Kung ikaw alam niyo po yung mga sa Kapitolyo, malalayo po yung ibang lugar sa probinsya.
Eh baka pamasahin nila doon, kulang pa sa 2 kilong bigas na matitipid. Palagay mo ng 40 yung bigas, makakatipid ka ng 20. Masahe mo. Kulang pa po yun. Masahe 50. Pare na lahat ng mga ano natin, pampol. Makabibili ka sana sa kaban. Ito nga po patuloy. 5 kilos lang yata limit eh. May pila pa rin sa rapid ticket pa rin sa BCSO. Ikaw naman yung ultra dress eh. Pag zero billing. Huwag kayo mag-condition pag zero billing, all in eh. Kung pag-bili pa ng gamot na iba. Tignan natin kung meron pa tayo nakalimutan bago tayo magkwentuhan. Okay, ito pa po. O, tignan nyo, ito halimbawa. O, sabi ng ano. Asa na ba? Si Valeriano. May sinabi po, si Robin Padilla kasi nagpo-propose ng drug testing. Ayan o. Drug testing mandatory taon-taon. Okay. At tignan nyo po maganda yung proposal. Huli ko na kaya parking lahat na po yun. ng government employee. O naman. Government lang naman. Hindi naman sinabi lahat ng private. Pahala ng private sa sarili. Hindi po maganda yun. Na yung mga public employee, lahat na nagtatrabaho sa publiko Eh, dun sa Hong Kong. ay walang May atin. bayad nga pala Hindi ko po parking. nakikita ng masama yun. Ano po ang May masama? parking. No? Tingnan mo muna doon. Lalo na po Oo, kung dito. titingnan natin doon sa may Hong Kong Ship. Ay, Ano po, bakit po minamasama? O yan, si Auntie Claire. Ano sabi ni Auntie Claire? Ay, illegal po yan. Ayun o. Illegal daw yung mandatory. baka may parking nga sila. Kaya nga Regular gumagawa, day naman kaya nga yan. binabatas. No Illegal turn, na yun. 100. Auntie Claire. Illegal talaga dahil wala pang batas. Taklong pinapay naman ng Auntie Claire. Eh pag napasa yung batas, hindi na siya illegal. Legal na siya. Ang tanong, bakit ang reaction mo ay Oh, no, negative? Unconstitutional. Ay, kalokohan po yan. Bakit po naging unconstitutional yung Ano? ibig nyo sabihin Ito, constitutional baka yung may magdroga ayos. yung mga pampubliko? Bakit pa bawal? Bakit? Ito po ano po logic nun? Ibig nyo sabihin inaalaw na ba sa Pilipinas na pagiging adik? Wala naman Wala po inaalaw na yata. maging. Simulan na po natin. Si Amy Manga nag-practice na kanina pero di niya niyayakap. Busy? Easy. Saka share sa table. Hindi na tayo. Maglakad na talang dito. Eh, parking ah. Eh, matagal pa tayo. Nakalista na ako eh. Pero sa iba na lang tayo kumain. Puno ano? Sa isang table eh, kung ilang kayo doon. Yung Busch Garden, hindi pa... Gusto rin dati, mapapin. dito na lang tayo sa Jade naman.
sa kanto. Ay, na isang sidewalk dito. Ginawa na. Kasi yung bagong building. Obligasyon nila na ipagawa yung sidewalk. Sa atin yan kung iaasa pa sa gobyerno yan. Ang gate na lang. Yeah. They're high level pa high level. Yan, may tugo pa. Uwi na kami. Tugo, may tugo pa. Dito kami kumain sa Jade. Jade Garden Restaurant and Lunch. Sa King at Main. Oh, King at 7. Balik na kami sa parkingan. Yan ang Winlock Museum. Andyan ang mga kuha ni Bruce Lee. Mga exhibit. Ewan ko kung meron sa dyan pa ngayon. Pampunas ng Puwit. Pampu. Shuttle.com. Diyan kami sa ilalim ng tulay pumarada ng I-5. Kanina doon kami pumarada sa kabila. Kaya lang matagal ang antayan, lumipat kami. Ganda nung kanyang bisikleta. Nakabintong. Ayan ang bayaran pagka weekdays. Night time. $5. Parkingan sa ilalim ng freeway. Swerte nakakuha ng rights niyan. Ha? Swerte nakakuha ng rights. Malit la bayad niyan.